Katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Malilin lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa linglong ka. Relax ka Okay, lang. magandang hapon. Magandang umaga sa inyong lahat, no? Nagbabalik muli ang Debaters Convention. At magbibigay uli kami sa inyo ng isang malamat na debate, no? Ito ay sa pagitan ng Born Again at ng Roman Catholic Church, at patutunayan ng Roman Catholic Church na sila ang true church. Ayan. So, affirmatibo dito si Father Denmar na isa sa mga top 10 na mga magagaling na apologists ng Roman Catholic faith defender. Okay, Father Denmar, pwede ba kitang pahingayahan para magpakilala sa mga manunood? Father Denmar? Okay. And dinig ba ako? Oo, bro. Okay, ayan. So, Ave Maria, mga kapatid, at magandang gabi sa inyong lahat. Saan man po kayong panig ng mundo ngayon naririto, no? Ako po si kapatid or Brother Denmar Santiago, ang inyong lingkod, founder and current president ng Apologists of the Roman Catholic Church in the Philippines, and member ng Catholic Faith Defenders online chapter, at head chairman ng National Debating Team ng CF Club or Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Patutunayan ko po sa tatlong ito na ang simbahang Katoliko ang nag-iisang tunay
na iglesyang itinatag ni Kristo at hindi sulpot gaya ng sinasabi ng ating pastor na kadebate, Pastor Wimpy Tan. Okay, salamat, Brother Denmark. Okay, Pastor Wimpy, ready ka na ba? Ready na. Ready na. Okay, siyempre, pakilala natin yung nasa kabilang corner, no? Ito naman ay isa sa mga traditional born again and original born again, no? Ito yung nag-iisang true born again church. Si Brother and Pastor Wimpy. Pastor Wimpy, pakilala ka muna. Okay, magandang gabi sa lahat. No? Salamat sa platform ito. Muli natin papahigati katotohanan ayon sa Biblia. Ito si Pastor Wimpy Tan, no? Founder ng Yeshua Amazing Grace na simbahan. So, ngayong gabi ipapatunayan ko biblically 100% na ang Roman Catholic Church ay isa sa mga sulpot na relihiyon sa mundong ito. Dahil ang Roman Catholic Church ay AD 33, kami ay eternity. So maganda to at sana ma-refute ni Brother Diamond, pero I doubt he will never refute this because this is biblical. So God bless, and prayer ko kay God the Holy Spirit, no? Lahat tayo dalhin sa katotohanan para lahat tayo makapasok sa langit. Amen and amen and amen. Thank you and God bless all. Okay, salamat Pastor Wimpy sa inyong introduction, no? At siyempre babasahan ko kayo ng Miranda rights, no? At although mga tatagal na kayo dito sa DevCon, siyempre kailangan nyo mag-refresh doon sa ating rules, no? Okay. Ito ang magiging alituntunin natin sa debate na ito. Una, ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 segundo maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 4 na segundo, magsasabi na ang moderator ng next question. Pangalawa, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. Pangatlo, kung walang sagot sa tanong, bibigyan lamang ng 8 segundo na sagot para magpaliwanag bakit hindi niya sinasagot ang tanong. Pang-apat, ang tanong na humihingi ng sagot ayon sa pangalan, lugar o bilang at iba pa na gaya nito ay kailangan sagutin ng ayon sa uri ng tanong. Pang-5, sa unang pagtatanong kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o ng negative side, at sa rebuttal stand naman, sa cross-examination maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Pang-6, ang debatista na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 2 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 2 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Pang-7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag ang bawat panig upang dinggin ng moderator. Pang-8, no unprofessional attitude, no side comment. Pang-9, no challenge question. Pang-10, hindi pwedeng mag-interrupt ang mga debater during presentation. Tumawag ng moderator kapag merong problema, at sa conclusion wala ng objection. Pang-11, pagkatapos mapakinggan ng moderator ang magkabilang panig, ang kanyang pasya ay kailangang sundin upang makapagpatuloy tayo sa debate, at hindi na muna susundan ng another objection. Pang-12 at huling patakaran. Ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Okay, kung agree ang bawat debater, okay, ibibigay ko na at papakilala ko muna ang ating moderator. Ito ay isa sa mga maugong na pangalan, no? Sa social media. Ito ang tinaguriang letra por letra. Si Boy Letra, pasok! Alright, good evening sa lahat. Maraming salamat, Brad Cisco. At ako ang inyong magiging moderator sa gabing ito. Payag ba kayo, both side? Okay. Yes, Alright, so at nangangako rin ako na magiging patas ang aking pagmomoderate base sa ating rules and regulation.
So, ilang minuto yung napagkasunduan, bro? 10-7, 10-7. Alright. So, sino yung affirmative? Yes, ako. Unayan ko, moderator, na ang simbahang katoliko ang tunay na itinatag ng Panginoong Heso Kristo at hindi sulpot gaya ng pinatutunayan ng negative. Alright, so bali dalawang ano pala to, no? Dalawang affirmative. So sige, start na natin. Your 10 minutes, Brother Denmar. Nakikita niyo ba yung screen ko? Yes, nakikita mo. Alright. Your time start now, bro. Di ba dapat negative? Okay, isang magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Brother Denmar Santiago, ang inyong maliit na lingkod, no? Ayan, so tayo ay maglalatag at itatatag natin ang ating proposisyon, patutunayan na ang Roman Catholic Church ay ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Una muna, mga kapatid, no? Ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Diyos, wait lang, off ko muna yung camera. Babasahin ko yung Biblia, no? Andito sa aking cellphone kasi yung Biblia ko. Okay. Sabi dito, sa Biblia, ang nature ng bayan ng Diyos ay sacerdote. No, dito ho sa Exodo 19:6. Sabi ho dito sa Exodo, ganito ang ating mapakikinggan. Ano? So, ayan. Sabi po dito, a people dedicated. Now, if you will obey and keep my covenant, you will be my own people. The whole earth is mine, but you will be my chosen people, a people dedicated to me alone, and you will serve me as priest. Maliwanag o mga kapatid dito, no, na ang itatatag o yung bayan ng Diyos ay mga pari, no, priest na maglilingkod sa kanya. Okay. Sa bagong tipan, mga kapatid, no, ay may binabanggit ding ganyan. Okay, babasahin natin. Dito ho sa 1 Peter, no, chapter 2 verse 9. Okay, babasahin po natin, ha. Ang unang Santo Papa po ang magpapatunay na ang simbahang itinatag ni Kristo ay simbahang Katolika na puro mga pari. Sabi dito, 1 Peter chapter 2 verse 9. Okay. But you are the chosen race, the king's priest, the holy nation, God's own people, to proclaim the wonderful acts of God who called you out of darkness into His own marvelous light. Okay. So maliwanag po dito, mga kapatid, no? Maliwanag po sa sitas ng Biblia na ang bayan ng Diyos o yung kanyang bansa, bayang pag-aari ay binubuo ng mga pari. No? Ngayon din sa Revelation, dagdagan pa natin. Dito sa Revelations chapter 5, verse 9 to 10. Okay. Sabi dito, basahin natin. You are worthy to take the scroll and to break upon its seals. For you were killed, and by your sacrificial death, you were bought for God, for people from every tribe, language, nation, and race. You have made them a kingdom of priests to serve our God, and they shall rule on earth. No, hindi po sinabi, mga kaibigan, no, hindi po sinabi na mga pastor, kundi mga pare. Okay? So, ang bayan ng Diyos ay binubuo ng mga pari. No? Sino ba ang simbahang iyan na sinasabi dito sa talata ng Biblia? No, sabi dito, sa Daniel 2:44, ito ang hula ni Propeta Daniel patungkol sa simbahan. No, sabihan mo ako, moderator, pag 3 minutes na lang, ha? Okay. Sabihan mo ako. So, dito sa Daniel chapter 2 verse 44, ganito ang ating mababasa. Daniel 2 verse 44. Sabi ganito, no? At the time of those rulers, the God of heaven will establish a kingdom that never will end, and it will never be conquered.
but will completely destroy all empires, then last forever. No, maliwanag. Ito ang propesiya ni Daniel, no, na maitatatag na kaharian ng Diyos, no, sa araw ng mga kahariang ito. Ang huling kaharian na sumakop sa Israelita o sa mga Hudyo ay ang Imperyong Romano. Ngayon, babasahin natin. Ano yung itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Kung ito ay kaharian, no, at sinasabi, dito sa Mateo 16:18, may sinasabi dyan na fulfillment. Fulfillment yan Kasi prophecy nga yan. So may fulfillment. Sabi dito sa 16:18 ng Mateo, no? Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Verse 17, "Good for you, Simon, son of John," answered Jesus. "For this truth did not come to you from any human being, but it was given to you directly by my Father in heaven. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even that will ever be able to overcome it." Okay. So ito simbahan na to na itatatag ni Kristo na siya tagapamahala ng iglesia, no, na tagapagmana rin ng kaharian ni David, no. Kaharian po ng mga pari ang kanyang itatatag, no. Lucas 1:30 hanggang 33 at Apocalypse, no. Ngayon, ang salitang Katolikos nandito ho sa Bible. Nandyan ho sa Aklat ng Mga Gawa, Webe 31, ang mapapansin nyo dyan, kataholos. No, na ayan ay pinanggalingan ng salitang Katolikos. No, kataholos. O Church Universal or Church throughout all. Church of all the nations. Okay. Ngayon, tapos na tayo sa biblical. May time pa ba ako? Okay. So, tapos na tayo sa biblical, dito naman tayo sa historical. Tingnan natin kung marirefute tayo ng ating kadibating pastor. Dito ho, sa World History by O'Brien, page 138, sabi dito, Catholic Church founder, Jesus Christ, year founded 33 AD in Jerusalem, reference New Testament. Ayan. And then another one, sabi dito 3 minutes, sa... bro. Okay, thank you. Sabi dito sa World History by Webster, page 211, no, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. Iba ha? Iba yung church sa tsaka Roman state. Mamaya, gigit na naman niya. Tinatag kami ni Constantino. Yayariin ko talaga siya dyan. Sabi dyan, it forbids the Catholic Church to exist. Catholic Church. In the year 64 to 68 AD, Nero started the persecution of Christians. So, yung mga unang Kristiyano, tinawag na Catholics. No? Sila ay member ng Catholic Church. Base yan sa history. Ngayon, ito, no? Hindi ito mapapalabo ni Pastor Wimpy. Yung bato na pinagtayuan dyan, yan ang unang Santo Papa. Sabi dito ng isang protestanteng evangelical. Evangelical ha? Katulad mo. Sabi dito, sabi niya dito ni Dr. Trevor Jayland, no, sa kanyang aklat na The Church and the Papacy, page 55, sabi niya, Petra, Kepha, literally denotes the apostle himself as rock, and it is on Peter, the rock, that the foundation of the new ecclesia are to be laid. No? Sino lang mga kapatid, ang church na itinatag sa ibabaw ni San Pedro, wala na iba kundi ang simbahang Katoliko, no? Lahat naman sila sasabihin diyan yung bato si Kristo. Kami na nga nagsasabi na yung church namin itinatag kay San Pedro. Okay? Diyan din Ephesians chapter 2 verse 20, ang foundation ay yung mga apostles and the prophets. Okay. So yung evangelical, kailan po nagsulpot yan? Sina Wimpitan, no? Kailan po nagsulpot yan? Sabi dito, evangelicals, pasensya na kay Albert, talagang ganyan evangelicals, born again Christians, no, claiming born again Christians, originators, Jacob Arminius, Charles Wesley, year founded 1946,
in Johnstown, Philadelphia, reference, Information Almanac, page 292. Tignan niyo kayo mga born again kayo, sumulpot kayo, sumulpot kayo 1946 lang. Kailan lang yan? Ngayon, napatunayan natin, mga kapatid, na ang Roman Catholic Church ay kaharian o iglesia na itinatag ng ating Panginoon mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan, na yan ay binubuo ng mga pari, na itinatag ng ating Panginoon, biblical at historical. Ngayon, kung tututulan ni Pastor yan, kailangan gibain niya muna yung aking dalawang premise, yung biblical verses na binasa ko kanina, at saka historical account. Thank you. So, diyan po nagtatapos ang first presentation ng ating affirmative, si Brother Denmar Santiago. Ngayon ay dadako na tayo sa pagtatanong ng ating negative side. Si Pastor Wimpy Tan. Pastor Wimpy, ready ka na? Okay, ready na ako. Handa ko Alright. gabayin isa-isa eh. Puro out of context. Tanong na bro, tanong. Okay, question Start ko na. Question. Ang high priest ba ng Katoliko pareho sa high priest ng Old Testament? Yes or no? Yes! Next question. Paano naging pareho? Ang high priest Old Testament, nagsasacrifice sa mga tupa at sa Espiritu ng Diyos, sa tabernacle lang nagsasacrifice. Kayo, nagsasacrifice kayo, may tupa ba kayo? Tapos, pangalawa, meron ba kayong tabernakulo? Yes or no? Yes, may tabernacle kami. Yung temple nga namin yun eh. And then, si Jesus Christ, siya yung kordero namin. Pag naghahati kami ng Eucharist, sinasabi, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. May tupa kami. Next question. Ang high priest ba sa Old Testament, paulit-ulit ba sinasakripisyo si Kristo sa lupa? Yes or no? Yes! Yes, yun ay unbloody manner of sacrifice. Kaya sabi ni Jesus Christ, 1 Corinthians chapter 11, kay St. Paul, sabi niya, ito ay kinuha niya sa Panginoon, yung aral niya yun. Sabi, it is my body. Do this in remembrance of me. Pag nire-remembrance mo, katulad ng birthday mo, paulit-ulit ka rin. Next question. Okay ito yung konteksto ng Old Testament sacrifice. Ibig sabihin, kailangan sa sacrifice as remembrance for forgiveness of sin kasi napatawad na. Sa Katoliko, yung mass nyo, paulit-ulit nyo, binababa ang katawan ni Jesus, nilalagay nyo sa mess, sinasacrifice nyo, pinapatay nyo literally. Kaya nga binababa ng para yung salo at yung dugo. Ngayon, sa Old Testament, hindi. Pareho ba yun? Yes or no? Yes, pareho yun. Next question. Paano naging pareho nga yun? Sa Old Testament nga, hindi na pa ulit-ulit sinasakripisyo katawan ni Jesus. Simbolo lang yun. Sa inyo, literal. Transubstantiation sa Katoliko. Pareho ba yan? Yes, literal. Kasi sa John chapter 6, verse 40 to 66, mapapasa mo doon na sinasabi ni Kristo, whoever eat my flesh and drink my blood, sabi niya, it is, my flesh is food and my blood is drink. So, hindi niya sinabi. Next question. Yes or no? Literal ba na kinakain yung dugo ni Jesus at iinom? Yes or no? Literal yes or no? Yes! Sabi niya nga, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Nandiyan sa John chapter 6. Mababasa letra por letra. Hindi niya sinabi na ang aking laman ay symbolical na pagkain. Hindi niya sinabing gano'n eh. Next question. Kung literal yun, bakit hindi kayo nakukulong? Dapat makulong kasi mapatay kayo ng tao. Kung literal yun. Yes, literal yun. Sapagkat sabi ni Kristo, ang aking laban ay tunay, hindi symbolical, tunay na pagkain. John chapter 6. Ngayon, magbasa ka na symbolical yun. Sabi ni Kristo, ito ang aking katawan, simbolo. Simbolo Next lang. question. Sigurado ka ba na literal? Yes or no? 100%? Yes. Next question. Babasahin ko si John chapter 6 verse 63, The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I've spoken to you, they are full of spirit and life. Sabi ni Jesus, hindi literal, ito is spiritual. Paano naging literal?
Wala ako nabasa diyan na symbolical. Ang spirit ba literal na physical o hindi? Yes or no? Yes, maliwanag diyan na sinabi ni Kristo eh. Ang sabi ni Kristo, no, ang aking katawan ay real food at ang aking dugo ay real drink. No, basahin mo muna pataas muna, Pasubimpi, huwag ka tatalon sa baba. Objection, moderator. Post the time. Anong objection? Nag-add comment pa siya eh. Counter objection, moderator, counter. Anong counter objection? Narinig mo yung maganda ko sagot, Mr. Moderator, sabi ko, no, magbasa siya sa taas. Huwag niyang puputulin, doon kaagad siya sa dulo pumapasok eh. Oh, sabi ko sa kanya, walang anhumdong. So siguro sa ngayon mahirap kasi yan kasi ang alam ko kasing ad hominem based sa mga reference ay personal attack or wala kinalaman sa topic direct sa personalidad. So tingin ko wala pa naman tayong masyadong personalidad pero medyo alalayan mo na lang Brother Denmar para tuloy-tuloy yung natin ating tanungan. So siguro next question na lang para tuloy-tuloy tayo. Meron ka pang 3 minutes, bro. Okay. Pastor Wimpy. Okay, next question. Itong sinasabi mo sila Daniel, ito yung priest. Yes. Sabi mo, di ba? Ang tanong, si Daniel ba ay Roman Catholic? Roman ba siya lahi o Jew? Jew. Next question. Kung Jew pala si Daniel, paano siya naging Roman Catholic? Si Daniel ang naghula patungkol sa Roman Catholic Church. Hindi ko sinabi na Katoliko si Daniel. Next question. Okay, alam mo ba ang hula ni Daniel sa Roman Catholic sa Daniel chapter 2 verse 44? Alam mo ba anong hula niya? Yes, ang hula niya, ayan yung pagalitan niya ni Kristo na puro mga pari. Exodus chapter 19 verse 6, 1 Peter chapter 2 verse 9, and Revelations chapter 5 verse 5 9 verses 9 to 10. Oh, next question. Okay babasahin ko niya. Daniel chapter 2 verse 44. And in the days of the kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to the other people, but it shall break the pieces and consume all the kingdoms, and it all stand forever. Walang high priest dito. Oh, hindi. Kasi yan, kingdom yan. Ano yung mababasa sa Exodus chapter 19? You will be a kingdom of priests. O 1 Peter chapter 2 verse 9, you made them a kingdom and priest of serving God. O Revelations chapter 5 verses 9 to 10, ganun din. You made them. No, you made Next them a question. kingdom. Next question. Next question. Matthew chapter 16 verse 18. Sino ang nakatutukoy nito? Si Jesus o si Peter? Si Peter. Next question. Okay, kung si Peter dito, but sabi dito sa isang verse dito sa may Matthew, 1 minute. sabi dito sa may Matthew, si Jesus Christ ang the chief cornerstone. So paano naging rock si Peter? Kung ang chief ang pinakamalaki. Paano si Peter tinutukoy rito? Kung sinasabi kung si Jesus Christ Peter moderator. Objection. Anong objection? Hindi po tapos pagtanong. Okay. So, Bro Denmar, patapusin mo muna magtanong. Siguro pag huminto ng mga 2 seconds, pwede ka na sigurong yan. Pero pag hanggat hindi pa siya, siguro. Sige, tapusin mo muna. I-cut ko yung time. Actually, meron ang na-consume natin 6 and 24 seconds. Mga 36 seconds na lang. Pause ko yung time tapos pag nagtapos ka na magtanong bro, bigyan mo na lang kami ng key. Sige bro, Okay. question. Okay, sabi sa Matthew 16:18, dalawang rock dito. Sabi ni Jesus Christ, you Peter, ikaw Pedro, in this rock. Ang rock na tinutukoy ito, si Pedro o si Jesus Christ. Pero sabi sa Matthew 16, in context with 1 Peter 2:9, ang stone of the stumbling block ay sabi rin, the chief cornerstone. Kaya in context sa Matthew 16:18, paano naging si Peter to? Kung ang tinutukoy ni Jesus, siya ang tatayo sa simbahan niya na the rock, the chief cornerstone. So paano maging si Peter to? Okay, pwede na ako sumagot. Sagot. Sabi dito sa talata ng Biblia, upon this rock, on this rock foundation,
I will build my church. Iba kasi, Pastor Wimpy, yung cornerstone at foundation stone, ang foundation stone, yung mga apostles, Ephesians chapter 2, verse 20. No, Next itatayo question. sa mga apostles. Okay, next question. Next question. Tama ka, foundation. Kung walang cornerstone, tatayo ba ang foundation? Yes or no? No. Next question. Time na. Okay. Time na. So ayun, dyan po nagtatapos ang mainit na tanungan sa pagtatanong ni Pastor Wimpitan ng Born Again. So ngayon dadako na tayo sa negative presentation ng ating negative side si Pastor Wimpitan. So 10 minutes, you may start. Okay. Alam mo, Brother Denmar, okay, no, itong premise ko, mga talata mo out of context, please ka ng please. Iba naman ginagawa ng high priest sa Old Testament, sa New Testament. Sa Old Testament, ang mga high priest, unang-una, hindi nila paulit-ulit sinasakripisyo si Jesus Christ. Kaya nagkakaroon ng sin offering kasi ligtas na in remembrance kasi nagkakasala ang Israel. So, to remind Israel na huwag na magkasala, na umiwas sa kasalanan. Kayo, paulit-ulit nyo sinasacrifice si Jesus Christ. Tapos, sabi mo literal, kung literal, ba't di ka nakulong? Alam mo, pumatay ako, dumalak ang dugo. Hindi ako makulong, Brother Denmar. Alam mo, sinabi nila sa Matthew chapter 6, John chapter 6, di ba? Verse 63, di ba? Sabi ni Jesus Christ, what I am telling you is spirit. So therefore, hindi literal na yung sacrifice ni Jesus Christ, yung buong katawan niya, hinihila ng pare niya, bumaba sa lupa, transubstantiation, ayaw niyo aminin. What is the true church? Number one, the true church, nireveal kay Moses ang born again doctrine sa eternity pa lang. Tayo, 33 AD, kami eternity. The doctrine of the Trinity was in eternity. The born again doctrine sa eternity pa lang. Nireveal kauna-una kay Moses. Si Moses ang una-unang nagsulat ng born again doctrine. Paano natin nalaman? Genesis 3:15. Yan ang prophecy na ng crucifixion and death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya kami eternity pa lang. Wala pang lahat ng religion sa mundo. Hindi pa ginaganap lahat ng religion. Ang born again doctrine, nandun na. Kaya nga, di ba, nung nagkatawang tao si Jesus Christ, o bago siya makatawang tao, hawak niya, in John 3:3, di ba? O, paano kaya magiging true church niyan? Before all religions ever existed, the born again doctrine was existed in eternity. That is the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Ito pa, wala pang lahat ng religion buong mundo. Wala pa. Revelation 13:8. The death and resurrection of Jesus was planned. The Lamb who was slain from the foundation or from the creation of the world. Wala pa, hinanda na, pinipare na, pinano na si Jesus ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Yan ang born again doctrine. At paano mo i-claim na naniniwala kay Jesus na siyang ang Savior niyo? Ang dami yung Savior. O yung debate yung Brother Dino, ang dami mong Savior. Hindi mo na pumunta sa premise yan, ibang talata ka. Ang daming Savior, si Maria, yung Santo, yung Pope, yung mga veneration of the saint. Kami isa lang ang Savior. Kayo, ang founder niyo, tao, Pope, kami si Jesus Christ, eternity pa lang. Kayo, 33 AD, kami, eternity. Ang founder niyo, Pope, kami, si Jesus Christ. Ito pa, ang mga prophets, nagtuturo, salvation by grace. Alone, not by works. Kayo, by works. Wala ni isang propeta sa Old Testament and New Testament of apostles na tuturo, salvation is by grace and works. Wala. Salvation is by grace alone. By faith alone in Jesus Christ. Si Abraham, ano sabi kay Abraham? Abraham believed by faith, not by works. Ano sabi kay Abraham? Genesis chapter 15, verse 6. Abraham believed the Lord and it was credited to him as righteous. Ano yung righteous? Hindi righteousness niya. Righteousness ng Panginoon. Kaya sa righteousness ng Diyos, tayo naliligtas. Hindi sa magawa mo sa righteousness ng tao, nagawa mabuti. Ano yung Brother Denmar? Ibabayad mo yung kabutihan mo? Magagandang gawa mo para isuhol mo sa Diyos, para ipalit sa kaligtasan mo. Hindi gagawin ng Diyos yan, Brother Denmar. Dahil may gumawa na yan si Jesus. Siya naghirap, siya nagbayad. Siya namatay. Kaya yung mga mabuting gawa mo, Brother Denmar, madubing basahan sa harap ng Panginoon, hindi tatanggapin yan. Sino ka, Brother Denmar? Kailangan ng Diyos ng tulong mo para iligtas ka, lalang lubusan? Ano si Jesus Christ? Oy, Brother Denmar, kailangan tulong mo para maligtas ka. Ano ka? Tao, Diyos ka ba, Brother Denmar? Ang Diyos hindi nakakailangan ng tulong ng tao para maligtas. Kaya niya magligtas sa kanyang sarili. Sa ibang tao. Sa Old Testament, ano sabi ni Abraham? Romans chapter 4, verse 2. If Abraham was indeed justified by works,
he has something to boast about, but not before God. Ano sabi? Kung si Abraham ay pagmamalaki niya makagawa niya para maligtas siya, sarili niya pwede ipagyabang, pero sa Diyos hindi. Kaya yung makabutihan natin, good works, sacrifice sa Diyos, mabubuting gawa, hindi tatanggapin ng Diyos kapalit na kaligtasan natin. Dahil ano, ginawa ni Jesus yan. Dahil bakit? Walang makabayad ng ating kasalanan. Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibabayad mo, kamatayan mo, hindi mabubuting gawa mo. Kung gusto mong bayaran ang kasalanan mo, Delman, pagpatuloy mo yung paggagawa mabuti mo, ibayad mo. Ano sabi ni Jesus? You will die in your sins. John 8:24. Mamamatay ka sa kasalanan mo. At pag namatay ka sa kasalanan mo, wala kang Savior. Ano pa sabi rito? Si God nag-justify by faith not works. Ang Diyos, bibigay ng hustisya, ng kaligtasan sa hustisya, by faith, hindi sa mga ginagawa mo. Hindi basis ng Diyos para ma-justify ka sa mga mabubuting gawa mo. Ang basis niya, maniwala ka lang. Anong sabi ng Titus chapter 3 verse 5 to 7? He saved us not on the basis of our good deeds, which we have done in righteousness, but according to His mercy, by washing of the regeneration, of the renewing of the Holy Spirit. Ibig sabihin, by cleansing ng Holy Spirit, kasama yung blood of Jesus Christ. Hindi sa mga works natin, hindi basis yan. Kaya ang sabi sa Romans 8, chapter 2, verse 8 to 10, it is by grace you've been saved. Pag na-save ka, we are His workmanship. For God, it is God who worked in us. Kaya hindi mo pwede sabihin, nag-work ka sa rin ng salvation mo. Wala na, Denmark, sabog-sabog na. Paano ba sabi true church, katuruan ng Biblia, iba sa Katoliko by faith? Paano na? Wala na. Sabog na. Ang sabi ng Biblia, isang kasalanan lang ay mapupunta ka sa impyerno, just one sin. Sa Greek, sin is one, hindi plural yan. Kaya Brother Denmark, ang kaligtasan, hindi nawawala. Kayo nawawala. Sa bawat kasalanan nyo, mamamatay kayo, mawawala kasalanan. Ano yun? Pag halimbawa na kasala, unbeliever uli. Babalik, believer. Ano yan? Ang problema, isang kasalanan lang. Brother Denmark, isa lang. Impyerno ka na. Paano ka maliligtas? Kung nawawala kaligtasan. Ano sabi ni Apostle Pablo? Salvation is by faith alone in God through Jesus Christ. At yung mga Old Testament saints, ano sabi rito? Wala pa si Jesus Christ. Ano sabi sa Matthew 8:11? Si Abraham, Isaac, David. Abraham, Isaac, David at ang prophet. Nasa langit na. Wala pa si Jesus Christ. Kasi ang salvation is by faith, not by works. They believe Yahweh, they are saved sa Old Testament. They believe in Jesus Christ sa New Testament, they are saved. Anong sabi dito sa Luke? Chapter 20, verse 43. Anong sabi ni Jesus Christ sa mga nanakaw? Today, you shall be with me in paradise. Ano yung sabihin today na yun? The moment na namatay sila, automatic, nasa heaven, si Jesus Christ, nasa heaven yung magdanakaw. Wala na pag mabuti to. Yung mga 12 disciples, Revelation 21:14, the names of the 12 apostles of the Lamb, the wall of the city. 3 minutes, Pastor. Okay, thank you. Have 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Nasa langit na. Ano sabihin nyo sa huling araw pa malalaman? Lalagot ka na, Brother Delmar. Ang kaligtasan sa lupa, binibigay niyo sa kabilang buhay. Tapos magsisinungaling pa, sabihin nyo, kaligtasan kami, sure kami. Pero sa kayo maligtas, hindi pa namin sure kasi sa huling araw pa, patay ka na, Brother Delmar. Hindi ka maliligtas, wala kang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, binibigay ora mismo, maniwala ka kay Jesus. Ano sabi ng propeta, ng mga apostles? Lahat sila, they teach Bible alone. Ang Bible, last final authority. Kayo, mga tradisyon, mga pope kami, Bible inspired. Ang mga pope nyo, inspired ba? Yung mga Latin pope, inspired ba? Yung mga sumulat ng Bible ng Douay Rheims Bible, inspired ba si St. Jerome? Early church pa, inspired pa yan? Makita mo? Bible alone saved. The Bible is the last and final authority. Kung hindi pumasok ang isang katuruan sa Biblia, nire-reject ng Bible. Tulad ng nire-reject ng Bible, ang good works nyo, na hindi kayo ligtas, ang good works nyo, it is by grace alone. Ito pa, sabi rito, ang gift of eternal life ay forever hindi na mawala. Si Samson, nag-suicide, but saved. Si Cain, pinatay si Abel, bakit saved pa rin si Cain? Binigyan siya ng marka. Si David, pinatay niya best friend niya, kinuha asawa, pinatay ng Diyos yung anak nila, pero ba't saved pa rin? Si David. Diba? Hindi nawawala kaligtasan, Brother Denmar. John 8:35, but a son belongs to it forever. Ibig sabihin, ang anak ng Diyos ay forever maging anak ng Diyos. Kaya ang isa sa mga doktrina ng Bible ay osas. Kayo, hindi naman kayo osas. Paano na? Nawawala kaligtasan nyo. Ito pa, ang tunay na true church ay mayroon 3 klaseng indwelling sa puso ng isang believer. Ang Father, Son, and Holy Spirit. Una, Holy Spirit, 1 Corinthians 3:16. Pangalawa, yung Father and Son, John 14:23. Nag-i-indwell
At yung Holy Spirit ay silyado. Selyo na ikaw ligtas, anak ka ng Diyos. Kayo wala namang silyado Di ba? 1 minute. Kaya ang conclusion ko rito, no, na ang tunay na born again at ang mga born again, no, tunay, no, meron silang Father, Son, and Holy Spirit nag-i-indwell sa puso nila, sa buhay nila. Yan ang proof na tunay sila. Dahil sila ang templo ng Diyos. Kayo ang templo niyo, simbahan. Literal, gawa sa kami. Kami ang templo namin, itong katawan. Kaya kahit di kami magsimba, ligtas kami. So we are the temple of God, itong katawan namin. We are the body of Christ. Si Jesus Christ ang head namin. Kaya lang sabi dito, to be a temple of God, you must believe in Jesus Christ, your Savior alone. Kayo hindi Savior niyo, hindi lang alone Jesus Christ, marami. If you are not one of the true church of Jesus Christ, your Savior is many. But the true church of the Lord Jesus Christ is only one Savior. Sa isa lang nagpapaligtas, kay Jesus lang, period. Hindi sa santo, sa pare, sa mga pope, kay Jesus Christ. A true believer in Jesus Christ has the conviction of the Holy Spirit. Nag-i-endure sa Kanya. So yun. Kaya ito ang aking final conclusion. The born again. Time. Okay. So yan, Okay. Okay lang. So yan po nagtatapos ang mainit na first presentation ng ating negative side. So inom muna kaya kayong tubig mga bro? O tuloy-tuloy tayo? Tuloy mo na. Hindi naman lang. Tuloy-tuloy na. Alright, so set ko lang yung time. 7 minutes, Brother Denmar. Your time start now. Okay, unang tanong. Dito sa John chapter 5, John chapter 6 verse 55, ang sabi ni Kristo, for my flesh, basahin ko for my flesh is real food, and for my blood is real drink. Tanong, ano ang sinabi ni Kristo? Ang sinabi ba ni Kristo, yung aking katawan ay peking inumin o tunay na pagkain? Alin sa dalawa? Objection, moderator. Naka-pause yung time. Anong objection? Wala ako sa premise yan. Pumunta sa premise ko, patunayan niya. Patunayan mo, Brother Denmar, sa premise ko. Punta ka. Huwag ka pumunta sa John 6 kanina. So, Okay. alright. Counter o mag-decide na ako? Next question na to proceed. Next question na bro. Next question. Resume time. Okay, next question. Dito sa James chapter 2 verse 24. Sabi diyan, no? For without works, faith without works is dead. Are you agree 100%? Yes or no? Moderator, pakisabi sa kanya, wala sa premise kong James. Pumasok sa doon sa mga premise ko. Okay, next question. Next question, bro. Okay, next question. Okay, yung born again na nasa John chapter 3, sabi mo kasi, yan eh. No, John chapter 3. Okay, yan ba ay church or yan ay experience? Ang born again ay church. Pag naniwala kay the Lord Jesus Christ na born again, ikaw ang church niya. 1 Corinthians 3:16. Yun ang sagot. Okay, so saan natin mababasa sa Bible, letra por letra, mababasa at nakasulat, no, na tinatag ni Kristo or itinatag ni Kristo ay born again? John chapter 3 verse 3. You must be born again. If you're not born again, you cannot see the kingdom of God. Okay, next question. Kakasabi mo kanina sa iyong introduction, bago ka magpaliwanag kanina, ikaw ay pastor at founder ng iyong simbahan. Kailan mo itinatag yan? Moderator, wala sa premise ko yan. Next question, bro. Next question. Ngayon, tanong. Dito sa buong Biblia, sa buong Biblia, may nakasulat ba letra por letra? Mababasa, Bible alone? Yes or no? Meron o wala? Siyempre, walang per letra. Ang Bible, hindi sa dictionary. Kung hanapin ko pangalan mo, Denmar, sa Bible, nandun rin ba? So, ask the correct question. Wala talaga. Pero, sabi nila Peter, nila Paul, Scripture alone, ibig sabihin, Scripture is inspired. So, only the Bible alone is the final and last authority. Yun. Okay, next question. Alin ang paniniwalaan mo? Yung nakasulat lang sa Bible o yung hindi nakasulat sa Bible? Siyempre, nakasulat lang sa Bible. Paniniwalaan ko. Kung wala sa Bible, hindi ko paniniwalaan. Okay. So, hindi nakasulat sa Bible at hindi mababasa letra por letra yung Bible alone, no? Paniniwalaan mo pa rin ba? Yes or no?
Siyempre, paniniwala ko yung Bible kasi walang per letra. Ikaw na nagsasabi nun. Eh, paniniwala ko ba si Denmark may per letra, di ba? Sa Bible, di ba? Maniniwala ako. Eh, kaso wala nga eh. Ba't pipilitin mo yung tanong? Okay, next question. Next question. Dito sa Bible, may mababasa ba tayo na you were saved by faith alone? Meron ba mababasa? Letra por letra? Meron wala? Meron, Ephesians chapter 8, Ephesians chapter 8 verse 9 and 10. It is by grace you've been saved through faith. Oh, ibig sabihin, doon ka lang maliligtas. Kahit walang word na upper letter, automatic understood yun sa interpretation. Okay. Sabi mo kanina, yung mababasa mo lang, ang pinaniniwala mo sa Bible at wala nakasulat dyan, na alone, no? Faith lang. Faith, hindi faith alone. Okay. So paniniwalaan pa rin ba yung faith alone na hindi man nakasulat sa Bible? Yes or no? Siyempre, hindi ko paniniwalaan. Pero, mali kasi ang iyong tanong. Okay? Ang objection mo dito, tumatawa eh. Ad hominem. Ay, tawa ha? Pamute yung mga hindi nakana dyan ha. Papos yung time. So, yung mga hindi kasali, pamute. So, warning yan ha. So, resume natin yung time. Okay. No? Next. Sige, paliwanag. Siyempre, hindi ko paniniwala kasi wala nga per letra. Kung meron paniniwalaan ko, ito kaya Denmark. Yung pangalan mo per letra sa Bible ba? Yung tanong ko sa iyo, babalik ko sa iyo. Yun yung sagot. Okay, next question. Yung born again, dito sa John chapter 3 verse 3 na sinasabi mo kanina, is it proper name or hindi? Kahit proper name siya o hindi, anong connection niya sa pinag-uusapan natin? Kung hindi proper name, ang nasa John chapter 3 verse 3, nangangahulugan, hindi ito pangalan ng church, yung born again, yes or no? Eh, siyempre, ang born again yan, wala naman nakalagay na pangalan ng church yan. Ang born again yan, ibig sabihin, yung believer, yung church, itong body, yung tao, hindi pangalan ng church. Nako, Denmark. Last 2 minutes. Okay. Ang church ba, spiritual o literal? Siyempre, spiritual. Sa amin, spiritual kayo, literal. Itong 1 Corinthians 3:16, my body is a temple of the Holy Spirit. Itong church ito ay spiritual. Hindi to literal na temple na to. May pintuan, may bintana. Kayo literal, kami hindi. Next question. Okay, kung ang church ay symbolical o ay spiritual, spiritual. Bakit ikaw na pastor nagtatag ka ng church mo according sa iyong introduction kanina? Sasagutin ko. Paano, nagtatag nga ako, ang tanong, Bible ko ba ginagamit? Gospel ba ni Jesus Christ ang pinipreach ko? Yung sinasabi ng kanilang mga founders, Bible ba, gospel nila ang pinipreach nila o gospel ni Jesus Christ? Kaya paano kami naging founder ng Born Again? Next question. Okay, next question. Nang maliwanag doon sa sinabi mo, ikaw ay nagtayo. Kukonfirmahin ko ulit. Yung sinabi mo, ikaw ba ay nagtayo ng church? Yes or no? Oo nga, nagtayo ako, pero hindi ako ang owner, ako ang manager dahil gospel ko ba ginagamit ko? Bible ko ba ginagamit ko? Yung mga founders dati na nagtayo, Bible ba? Sila ba ang may owner? Manager lang sila. So, Denmark. So, yan ang sagot ko sa'yo. Okay, next question. So, yung itinatag mo, yan ba spiritual o yan ay literal? Siyempre, spiritual yan. Eh, saan kami magsisimba? Sa kalye. Pag umuulan. Alam mo, Brother Denmark, paki-ayos po yung question kasi marami nanonood, di mo inaayos eh. Ano lang yung tanong mo, yung parang you're just nanguhuli, parang gano'n. Ayusin mo yung question mo. Okay, next question. Okay, next question. Wait lang Wait lang, paki-stop mo na yung time. Actually, meron ka na lang mahigit bro. 13 seconds. Nawala ba si Denmark? Moderator, ano ko na yan? Wave mo na. Alright. Sige, wave na. So, dyan po nagtatapos ang ating mainit na tanungan at sagutan between sa dalawa nating magigiting na debatista. So, shout out sa lahat ng mga nakikinig dyan sa live at enjoy lang kayo dyan. So, rebuttal stand na po ng ating kapatid na si Brother Denmark Santiago. Brother Denmark, are you ready? Yes, ready. Ready mo din ito. 10 minutes, bro. You may start. Okay, ayan. So, good evening sa inyo lahat. Muli po.
Okay. Wait lang ha. Hinaan ko lang yung electric fan at nadidinig sa background. Wait lang. Pakiulit yung time, moderator. Naririnig sa background yung electric fan Ah, eh. Wait lang ha. Okay bro, i-start natin. Wala pa namang sinasabi. Sabihin mo bro pag ready ka na. So again, muli ang topic na kanilang pinag-uusapan ay about sa church or about sa doctrine ng church, ng tunay na church Okay. between Roman Catholic and born again. So Brother Denmar, ready ka na? Ready. Okay, you may start bro. 10 minutes. Okay. Ayan. Good evening sa inyo lahat muli po, no? Ayan. So, tayo ay magkakaroon ng pagtututol o rebuttal sa ating napakinggan kanina, no? Na narinig natin mula sa ating kaibigan at kadiskusyon na pastor ng Born Again, ano? So, hayagan na talagang magpalusot lang pati yung sitas ng Biblia ay babago-baguhin. Okay. Ito babasahin natin yung John chapter 3. Yan ba ay church? No, babasahin natin dito po mula sa Bible. Yan po ba ay church yung nasa John chapter 3 verse 3? Yan po ba ay church? Okay, basahin po natin. Muna po dito sa Bible, no? Kung yan po ay church. Kasi malabo po yung pinagsasabi niyan eh. Okay, dito po sa John chapter 3 verse 3. Sabi diyan, Jesus answered, I am telling you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Tandaan ninyo, no, hindi to church. Situation ito, kondisyon ng tao, no, na sinasabi na unless ng isang tao ay ipanganak na mag-uli, hindi siya makakapasok ng kaharian ng langit. No, this is a condition or situation na tinutukoy ng Bible. Hindi po yan church, no? Hayagan po talaga ng pagsisinungaling yan, no? Number 2, no? Dito po, no, napapatunayan natin na talagang Brother Denmar, nakapost yung time. Hindi kita marinig. Sa akin lang ba? Hindi ko rin siya marinig. Hindi mo rin narinig. So, meron ng 2 minutes and 8 seconds na nakalipas. Brother Denmar, hindi ka namin marinig. Nakapost yung time mo. Ano kaya nangyari kay brother? So sa mga nakikinig po sa gabing ito at meron po tayong debate sa pagitan ng Born Again and Roman Catholic Church sa topic na True Church. Shoutout sa inyo sa lahat ng mga nakikinig dyan. Brother Denmar, andyan ka? Pero andyan siya sa room, no? Nandun yung ano niya yung ano ito? ID niya pero wala. Okay. Ayan, sorry, Yeah. nawala ako. Nawala na yung signal. Okay. Nawala signal. So, you may continue your rebuttal, bro. Meron ka pang 8 minutes. Okay, so thank you, moderator. Okay, so ayan, mga kapatid, no, hindi po yan church yung Born Again po dyan, no. And number 2, dito po sa aking sinulat, nagtanungan po kami, no, talagang hayag ang pagsisinungaling eh. Sabi niya, paniniwalaan niya, yung nasa Bible lang. No, yun nasa Bible. Ngayon, hindi naman po nakasulat yung faith alone at saka Bible alone. Pinipilit niya pa rin paniwalaan. Tinanong ko siya, paniwala mo lang ba yung nasa Bible? Sabi niya, yes, kung ano lang yung nakasulat at mabasa sa Bible, yun lang paniniwalaan ko. Yung faith alone at saka Bible alone, wala naman sa Bible. Pastor Wimpy, magandang magsinungaling, Pastor Wimpy. Sabi ko, letra por letra, may mababasa ka ba? Hindi ba nadinig yung question ko kanina? Ang question ko, kung letra por letra, may mababasa ba't nakasulat na Bible alone or faith alone?
No? Binasa mo, sabi mo, for by grace we are saved through faith. Hindi through faith alone. Kaya nga James chapter 2 verse 24 yung sinasabi ko sa iyo eh. No? The faith without works is dead. Oh, paano na yan, Pastor Wimpy? Faith without works is dead. Hindi nagbabanggaan ngayon talata mo. Oh. Kaya sabi ni Ali Javier, tayo mga Kristiyano nakakawindang-windangan kasi winiwindang mo eh. Ngayon, punta tayo dito sa punta tayo dito sa tinatanong ko sa iyo kanina na yung ikaw ba ay nagtatag ng iyong simbahan? Sabi mo, yes, ikaw ay nagtatag ng iyong simbahan at ikaw ang manager. Totoo. No? Kaya nga dito sa Bible, Church of Christ or Church of God, Acts chapter 20 verse 28. Then si Peter, manager siya ng church. No? Kaya nga, ngayon, punta tayo dyan sa Ephesians chapter 2 verse 20. Okay. Yung sinasabi ko, babasahin ko muna itong nasa Matthew ha. Then tatalon tayo ng Ephesians chapter 2. May gusto lang ako i-diin dito kay Pastor Wimpy. No? Ito, basahin natin. Matthew chapter 16 verse 18. Okay. Sabi diyan, okay. Okay, verse 18. Okay. Sabi diyan, no? For nasa na yung binabasa ko. Ayan. And so I tell you, Peter, you are rock. And on this rock foundation I will build my church. Putol. Putol na tayo dyan. Okay. Rock foundation, ang narinig ninyo ha, rock foundation. Punta tayo ng 1 Peter chapter 2 verse 20. Ano ba nakasulat sa 1 Peter chapter 2 verse 20? Mababasa niyo po doon yung salitang foundation. Okay. Sabi dito, no? Okay. Eto sabi dito, no? For what credit is there in you in... iba to. 1 Peter pala to. Sorry. Wrong number. 1 Peter to. Ephesians. Ephesians chapter 2. Verse 20. Okay. Na wrong number tayo dun ha. Okay. Dito ako sa cellphone magbabasa. Na wrong number tayo dun eh. Ephesians chapter 2 verse 20. Okay. Magkamali na naman tayo. Napan na naman nila ako ng verse ka ako na hindi nag-exist sa Bible. Ephesians chapter 2 verse 20. Sabi dito, bilis ang oras ha. Okay. Sabi dito, no, built upon the foundations of the apostles and the prophets with Christ himself as the cornerstone. Ang foundation po, mga apostles, si Kristo ang cornerstone. Kaya, Pastor Wimpy, yung usapin kasi, I will build my church upon this rock foundation. So maliwanag, Pastor Wimpy, na ang church itinayo kay Peter and si Christ ang cornerstone. Okay. So, ikaw, para kang si Peter, manager. Ang tanong nga lang dito, ikaw ba ay may succession galing kay Peter? Yun ang ating usapin dito, no? Ngayon, then din sa Acts chapter 8, mababasa mo, basahin mo, you read your Bible, no? Si Philip, no, lumapit siya sa eunuch na nagbabasa ng libro. Ito, summary ko na lang, no, kasi may ilang oras. No, mayroong isang eunuch na nagbabasa ng letter ni Prophet Isaiah na hindi niya maintindihan. So, yung Holy Spirit nagsabi kay Philip, kay Felipe na lapitan mo yun. No? Lapitan mo yun. And then, lumapit siya. Naintindihan mo ba kasi sinasabi mo, binabasa mo, sabi ng eunuch ko, hindi. No, kaya pinaliwanag niya at binautismohan niya yung eunuch ko na in afternoon na makaintindi. So kung Bible lamang, okay, thank you. Kung Bible lamang ang ating pagbabasihan, dapat pala, hindi na pala pinalapit ng Holy Spirit si Philip doon. Kasi maintindihan niya naman pala na, sige, magbasa ka lang, sige, okay na, lahat maintindihan mo na. Hindi mo na kailangan ng interpreter like the magisterium, like the Pope, the bishops, and the priests. Di ba? Ngayon, punta tayo doon sa sinasabi mo na faith alone. Okay. Sa Bible, Pastor Wimpy, no? Maliwanag dyan sa Philippians chapter 2 verse 12. Ano sabi? Work out your own salvation. You have to work. Tama? May nabasa? You have to work, no? And you were created with
good works, sabi dyan sa Ephesians chapter 2 verse 10, no, workmanship, no? So, Pastor Wimpy, huwag mo naman i-deny itong mga to. Huwag mo i-deny itong mga talatang ito. Premise pa lang yan, kasi medyo may claim oras. Ngayon, pumuntahan ko yung latag ko ulit, no, na hindi mo natibag. No? Kingdom of Priest. No? Kingdom of Priest. Ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga pari, itinatag. No, noong 33 AD, no? Ayan. Exodus chapter 19 verse 6. Ilista mo, Pastor Wimpy, para you have the doon tayo magdikit, no? Ephesians chapter Exodus chapter 19 verse 6, Daniel chapter 2 verse 44, no? Revelations chapter 9 Revelations chapter 5 verse 9 to 10, no? Verses 9 to 10, and 1 Peter chapter 2 verse 9, you know, and Luke chapter 1 verse 30 to 33, and Revelations chapter 12 verse 5, no. And so yung anak ay magtatatag ng kaharian, no. Kaharian, pare, natatawagin simbahang Katolika, no. Acts chapter 9 verse 31. Okay, Ecclesia Kataholos. Okay, time na, moderator. Hindi pa? Okay. So, Acts chapter 9 verse 31, no, tinatawag na kataholos, no, pinagmulan ng salitang katolikos, no. So, hindi talaga mababasa yung church mo dito, Pastor, eh. Mamaya itatanong ko kung ano yung pangalan ng itinatag mong church, sumanda ka, at kung kailan mo itinatag yan. Okay lang, sasagutin mo yan sa akin. Kasi, may itinatag ka pala, ibig sabihin, bakit kailangan pa na itatatag ni Cristo Church, tapos may itatatag ka pa ulit? Wala yan sa Bible, ha? Hindi kinutusan magtatag ng church. Okay. So, ngayon, Pastor Wimpy, kung ang Katoliko, hindi siya ang true church. Ano ang true church? Time. Yung church mo? Time Okay. na. Sige. Thank you. So, diyan po nagtatapos ang mainit na rebuttal stand ng ating affirmative side, si Brother Denmar Santiago. So, dadako na po tayo kaagad sa pagtatanong ng ating negative side, Pastor Wimpy. Pastor Wimpy, ready ka na? Okay, 7 ready na. minutes? Ready Okay, na. you may start, bro. Tanong. Okay, first question. Acts chapter 1. Okay. Acts chapter 9 verse 31. Paano naging Katoliko to? Ang sabi rito, the church throughout Judea, Galilee, and Samaria. Ito yung mga Hudyo na simbahan. Hindi to Katoliko. Paano naging Katoliko to? Ang nag-Greek word kataholos, pinagmula ng salitang katolikos. Next question. Alam mo ba ang ibig sabihin ng literal sa katholes sa Greek? Alam mo ba ang ibig sabihin? Catholic Church ba yan sa Greek? Yes or no? Yes, church throughout all or universal church, kaya katoliko. Next question. Ang sinasabi sa Acts chapter 9 verse 31, may ingay yata. May maingay. Ang sabi sa Acts chapter 9 verse 31, throughout Judea, Galilee, and Samaria. Walang Roman Catholic. Paano naging Catholic Church to? Kasi nga, from the word kataholos, katolikos, ang pinagmulan yan, originated yan dyan, no? Na ibig sabihin ay church throughout all or universal. Ano ba universal? Catholic. Next question. Hindi, sure ka ba na ito universal ay Catholic? Paano nga? Kasi ang literal translation sa Greek ay throughout, hindi Catholic. May per letter bang Roman Catholic sa verse ito? Yes or no? Yes. Sabi nga dyan, kataholos. No, church throughout all or universal. Ano ba universal? Synonym. Synonymous with Catholic. Next question. Uulitin ko. Meron bang nakalagay per letra? Roman, Katolika, Apostolika. Dito sa verse na ito, meron o wala? Meron. Next question. Saan nakalagay? Basahin mo nga sa akin. Ang pakibasa sa akin, Acts chapter 9 verse 31 kung meron. Ecclesia Kataholos. Next question. Ang tanong ko, Roman, Catholic, Apostolic, hindi lang Katoliko. Meron ba per letra? Yes or no? Meron. No? Ecclesia Kataholos. No? Kung hindi ka pa kontekto, meron pa ako isang talata. O sige, mamaya na. Next question. Next question. Sa John chapter 3 verse 3. Pag na-born again ka, anong resulta nun? Anong resulta nun?
ang resulta nun, magbabago ka yung BBA nyo creation. 2 Corinthians chapter 5. O, next question. Yun lang ba ang yung bang ang unang resulta? Maging new creation ka pag na born again ka, yung bang unang resulta? Yes or no? Yes. Yes. Sapagkat kung hindi ka maging new creation, you cannot be with Christ. Kasi sabi nga, no, yung makasalanan hindi papasok sa kaharian ng Diyos, no? Revelation chapter 21 verse 8. Next question. Doon sa James, sinasabi mo, faith without work is dead. Kung may faith ka, wala kang work, hindi ka maligtas. Bakit si Abraham nandoon sa James na sinabi doon na si Abraham ay hindi na-save sa works? So paano mo ayusin yung dalawang talata yan? Kung may faith ka, wala kang work. Oh, hindi pa tapos. May works. Objection, moderator, hindi pa tapos pagtanong. Sige pa nakapos yung time, mga brother mo. Sige, patapusin mo lang siya magtanong, bro, para buo yung tanong niya. Para masagot mo din ang buo. So, resume time. Tanong, bro. Okay, ang tanong, Brother Delmar, kung may faith ka, walang works, hindi ka maligtas. Bakit si Abraham nandoon? Sinabi kay Abraham, si Abraham na saved by faith, not by works. So, paano yan? Kontrahan ng dalawang talata mo, paano maayusin yan? Okay. Sabi dyan sa Genesis chapter 15, no, mayroong si Abraham ay sumunod sa lahat ng inuutos sa kanya ng Panginoon. Ibig sabihin, may ginawa siya, sumunod siya sa lahat ng utos eh. Mamaya babasahin ko letra por letra. Genesis chapter 15. Oh, next question. Babasahin ko Genesis chapter 16 verse 6, no? Ang sabi ron, si Abraham believed, hindi sumunod. He believed God and God credited him as righteousness. Saan sumunod doon? Wala nang sinabi sumunod doon sa verse na yun. Saan? Oh, babasahin ko. Genesis chapter 15. Oh, sumunod din si Abraham sa utos ng Panginoon. Oh, ito babasahin ko. Pwede ba stop time, moderator? Babasahin ko lang. Okay lang ba? Para para umano yung kanyang tanong para masagot. Okay. Kung pwede ba moderator? Moderator. Nauubos yung oras, oh. Ay, hindi bro, nakapost yung time, nakamute pala ako. Pinost ko yung time since nung nag-objection ka, kanina pa nakapost yung time. Oo. Siguro bro, pagkatapos mong basahin, pag mag-explain ka na, i-resume ko yung 20 seconds mo. Oo. Ayun, sige, bro. Genesis, wait lang. Mamaya babalikan ko tong talatang ito. Oo. Kasi ubos ito ng time eh. Ubos ito ng time. So, mamaya babasahin ko, Pastor WP. Sige, tuloy ka muna magtanong. So, next question. Genesis chapter 15 verse 6 kababasa. Abraham believed the Lord and he was credited credited him to him as righteous. Walang sinabi itong mag-obey siya. Believe. O, saan obey rito? Ayan, maganda. Okay, si Abraham, no, nag-obey siya nung isa-sacrifice yung kanyang anak, inutusan siya na dalhin mo yung anak at ialay mo sa akin, yun ay work, no? Next question. Uulitin ko. Huwag ka pumunta doon sa sacrifice. Dito sa verse na ito, nasaan ang obedience dito sa talata ito per letra? Genesis 15:6, meron o wala? Diyan sa binasa mo, wala. Pero again, si Abraham, pinatunayan niya yung kanyang pananampalataya nung isinacrifice si Isaac sa Panginoon. No, yan ay work. No? Kailangan niya patunayan yung kanyang faith sa Panginoon sa pagsasakripisyo ng kanyang katanging-tanging anak. Next question. Ayon ba sa konteksto ng Biblia, ang believe ay work? Yes or no? Pakiulit yung tanong. Ayon ba sa konteksto ng Biblia, ang maniwala ka, mag-believe ka ay work? Yes or no? Yes. Paano ka makaka-believe kung hindi ka makikinig ng salita ng Diyos? At kung paano ka makikinig ng salita ng Diyos kung hindi ka pupunta ng simbahan? O, katulad sinabi mo kanina, hindi mo na kailangang magsimba, pero maliligtas ka, mali yun. O, next question. Sigurado ka ba 100% ang konteksto ng Biblia, ang maniwala ay work para ma-save ka? Yes or no? Yes. Paano ka mga maniniwala? 1 minute. You must hear the word of God first before you believe. Siyempre, pupunta muna sila ng sinagoga, ng church, para makinig ng salita ng Diyos. Hindi ka lang magbabasa ka lang ng Bible, tapos na. Next question. Okay, next question.
Kung ang sinasabi sa Bible, ang context, ang believe ay work. So, ibig pala sabihin, kailangan gumawa ka mabuti para maligtas ako? Yes or no? Yes, Matthew chapter 25 verse 31 to 46, no? Pinaghati niya yung tupa at kambing, yung mga kambing, no, sinabihan niya, wala kayong ginawang mabuti, kaya lumayas kayo doon kayo sa impyerno na para sa mga diablo. Next question. Okay. Babasahin ko. Next question. Romans chapter 4, verse 4. Sabi rito, now to the one who works, wages are not credited as a gift, but as an obligation. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin niya, that is a justification, ginawa ni Kristo. But remember, yung justification mo, pwedeng mawala. Kaya nga sa simbahang Katoliko, you have to be justified through the sacraments. Kasi, nawawala po yan, Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Nawawala po nasa Okay, time. Time na mga bro. So dyan po nagtatapos ang mainit na tanungan between two debaters. At so dadako na tayo sa na nga ba? Yun, rebuttal stand ng ating negative side si Pastor Wimpy Tan ng Born Again. Pastor Wimpy, set ko yung time. 10 minutes, bro. You may start, bro. Okay, alam mo, hindi ko na kailangan i-refute lahat eh. Isa lang ang re-refute ko eh. Ito yung atomic bomb premise ko eh. Sabog lahat ng mga argumento ni Brother Denmar. Ako pa ngayon sinungaling. Alam mo, Brother Denmar, yung marunong sa theology sa Bible, alam sino nagsisinungaling. Ito lang, isa lang. One premise, atomic bomb premise. Si Moses, sa eternity pa lang, na-receive ni Moses from God, from eternity, ang born again doctrine. Sasabihin mo, Genesis 3:15 ay ano? Hindi born again? Born again yan. Sasabihin mo, ang born again ay isang condition. Tinanong kita ang resulta. Sabi mo, magiging new creation. Bali. Paliligtas ka muna. Kaya ka ang born again ay salvation. So. Oh, kita mo na. Alam mo, Brother Denmar, kahit anong gawin mo, hindi mo matatalo ang Biblia. Oh, alam mo, marami nanonood. Marami papanood dito at palalabat. Totoo lang sa'yo nagsisinungaling. At sorry, ikaw ang nagsisinungaling. You're twisting the Bible to his corrupted nature. O sabi mo dito, sa Acts chapter 9 verse 31, ito yung Roman, sabi ko, may per letter na Roman Catholic sa Apostolic. Meron, Catholic. Sabi ko, Roman. O, sabi mo, meron. Wala naman per letter. Ang Catholicos dito, Brother Denmar, ay hindi Roman Catholic Church. Ang ibig sabihin throughout. Ibig sabihin throughout, universal believer o mga Jews na Christians sa Judea, Samaria, sa Jerusalem to, paano Catholic to? Nasa loob pa to ng Roman Empire, wala nasa labas eh, nasa Jerusalem. Alam mo yung tinuturo sa inyo mga Melchor, kaskas sa lahat yan, refuted na lahat yan. Kaya umatras siya rito sa debate namin to church, hindi sila lumaban. Alam niya, hindi ito mare-refute. Alam mo, Brother Delmar, yung mga nagtuturo sa'yo, at lalo yung mga kaalaman mo, ay mananagot sa Diyos. Sila ay bulag. At lalo ka nagiging bulag. At lalo ka matututo magsinungaling. Refuted. Tapos, sasabihin mo ito, John chapter 3, hindi siya isang condition lang. Yung resulta na save ka. Faith alone. Alam mo, Brother Delmar, yung James chapter 1 verse 2, si James, ligtas na to, mga anak ng Diyos na to. Pag naligtas ka, pwede gumawa ng mabuti. But sinabi ni James na faith without works is dead. Ano ibig sabihin? Ligtas na kayo. Kung may faith ka, pakita mo. Kung may works ka, pakita mo para makita mo ang faith mo. Hindi sinabi ni James na pag wala ka, may faith ka, wala kang works, hindi ka maliligtas. Mali. Ano, Brother Delmar? Sagutin mo nga ako. Kaya mo bayaran kasalanan mo through works? Yes or no? O ano? Alam ko, hindi mo kayang bayaran eh. Kung kayang bayaran, bahala ka. Bayaran mo, matay ka sa kasalanan mo. Kaya nga nandun si Abraham. Ano sabi kay Abraham? Abraham believed God and it was credited to him as righteous. But mapasok ka kay sacrifice. Yung sacrifice, hindi believe yun na works. Yun ay works niya kasi naniniwala siya. Papatunayan ni Abraham, naniniwala siya, based sa works siya. Pero yung paniniwala niya, saved na. Ang point na lang niya is, papakita lang Diyos sa Diyos kung may faith siya na malakas. Hindi yung faith na nawawala. Kasi una-una, save na siya. O, binasa mo kanina, yung Romans. Kita mo? Alam mo ginagawa mo, Brother Denmar? Twist mo ang scripture. Romans chapter 4.
verse 4. Now to the one who works. Ang works ba believe? Hindi eh. Ang context ng works sa Bible, ano? May bayad, pinaghirapan. Wages are not credited as a gift. Ang salvation is a gift, hindi sa obligasyon. Verse 5. However, to the one who does not work but trust God, who justified the ungodly, their faith is credited as righteous. Kita mo na. Ang salvation is by faith alone. Kahit walang, alam mo, nanlililang ka lang sa question eh. Kahit walang faith alone na per letra, Brother Denmar. Hanapin ko, patunayan mo nga sa akin yung pangalan mo, Brother Denmar, full na sa Bible. Ganun ang ginagawa mo eh, per letra, para ka Alvin Bundok na gusto lang manalo sa deception eh. Ang faith, sabi rito, is not by works, hindi by obligation, hindi by wages, hindi binabayaran, hindi pinaghihirapan, hindi mo binabayaran ang kaligtasan mo. Ang sabi rito, ang faith na is to trust God. Pag naniwala ka, trust God by faith, ligtas ka, hindi by works. Oh. Sige nga, Neymar, sagutin mo nga ako. Kung maliligtas ka sa work mo, huwag ka na maniwala kay Jesus, tapo mo si Jesus. Huwag ka nang maniwala magpaligtas. Kaso, di ka naman talaga naniniwala eh. Kasi ang dami niyong Savior. Alam mo, Brother Mar, hindi ko na kailang isa-isa ito, tapos na boxing. Si Moses sa eternity, binigay ni God kay Moses ang born again doctrine galing eternity, kaya si Jesus Christ ang founder namin galing eternity. Kahit itanong mo sa akin kung sinong founder, ako nga nagtayo ng church, ako manager, pero ako bang owner? Ako ba ang nagpipitch ng gospel ko? Gospel ko ba yan? Bible ko ba yan? Pinipitch ko ba yung pangalan ko? Or in Jesus' name? Durog, Brother Denmar. Alam mo, diretso kita na itidiin talaga dito para malaman ng tao sino nagsisinungaling, Brother Denmar. At ituturo ko ikaw. Halatang halata. Uulitin ko. Mga paratang nyo, yung mga nag-founder ng born again, 1950s, 1940s. Eh, tanong, Bible ba nila yun? Gospel ba nila yun? Sana ako si katulad ko si Cal. Kiniklaim mo ako si Jesus Christ. Sana ako si Kibuloy na kiniklaim ko si Jesus Christ. Pwede pa, kaso hindi. I preach in the name of the Lord Jesus Christ. Siya ang founder. Siya ang Savior. Siya ang God ko. Yung simbahan, kahit wala yan, mag-i-stand yan. Because kahit saan, pwede kami mag-fellowship. Kahit saan, pwede kami mag-church. O ano gusto mo sa public? Pag umulan, ginasagasaan yung member. Alam mo, fallacy lahat yung mga argumento. Fallacy with prank. Alam mo ba yun? Nanguhuli ka lang. Alam mo sa sarili mo, hindi mo mapapatunayan. Alam mo, ang prank, Brother Denmar, kakainin ka niyan. Alam mo, sabi sa Biblia, Proverbs chapter 3 at chapter 30, verse 5 to 6, the word of God is a shield to those who trust on Him. But those who add or subtract His word shall be subject, and they will know that you are a liar. Alam mo, ang dami nun, Brother Denmar, marami mga kanon nito. Oh. Alam mo, Brother Denmar, kayo, 33 AD. Kami, eternity. Sino true church doon? Wala pang natin religion. Buhay na ang born again doctrine. Kayo kailan? 33 AD. Hindi naman kayo born again. Tapos sabihin ni iba, born again Catholic. Hindi kayo pwede born again Catholic, Brother Denmar. Dahil sa faith magkaiba. Ang faith ng Bible, ang born again doctrine is by grace alone, not by works. Kayo by works. Oh, paano yun? O sabi niya, ay perlet, may perletra, mali. Anong mali nga? 3 minutes. Ano nga mali? Sinabi ko na nga sa'yo eh. Hindi ko naniniwala na sa Bible pag wala. Kasi nga wala kang perletra. Sinabi ko lang perletra kasi nga interpretation. Pero sa Bible, pag binasa mo by interpretation or by reasonable and exegesis, alone. Bakit? Sabi sa Bible, Jesus Christ, by faith alone. Faith mo lang magliligtas sa inyo sa mga good works. Tanungin ta, Brother Denmar. Kung may works ka, kaya mo sa sarili mo? Oh. Kaya mo bayaran kasalanan mo sa works mo? Oh, kaya nga kayo nga, wala kayong kasiguraduhan eh. Kasi nagbabayad kayo ng kasalanan. Pag nagbabayad kayo ng kasalanan, mamamatay kayo sa kasalanan. Hindi kami nagbabayad ng kasalanan kasi binayaran ni Jesus. Sinungaling ka talaga, Brother Denmar. Sabi mo literal, nasaan yung dugo? Nasaan yung ulo? Nasaan yung kamay? Brother Denmar. Tapos sabi mo, spirit literal. Ano ka ba, Brother Denmar? Nagdibit kami ni Alvin Bundok. Sabi yung literal. Sabi ko, saan yung katawan? Nandun sa mesa. Saan? Ba't di kayo nakulong? Oh. Dapat nakulong kayong Katoliko. Cannibalism. Transubstantiation is cannibalism. Ano sabi ng early church father? Ang transubstantiation ay hindi siya literal. It is spirit. In remembrance. Kaya sabi ni Paul, di ba? When you take the bread and the wine, do this in remembrance. Oh. Sige nga, Brother Denmar, patunayan mo sa akin. Pupunta ako sa mga simbahan nyo. Tanungin niyo, pare, nasaan yung yung katawan ng Jesus Christ? Kinakain niyo ba? Nasaan yung buhok? Saan yung kamay? Wala.
Alam mo, deception rather than mar. Alam mo, yung magisterium nyo, matagal kayo dideceive. Kaya huling-huli ka Brother Denmar sa pagsisinungaling mo. Daniel chapter 2 verse 44, out of context, pag binasa mo pa ba yun, ang tinutukoy niya ang Roman Catholic sa pababagsakin ni Jesus. Ito yung prophecy ni Daniel sa Roman Catholic Church. Kaya kung binasa mo ba, nandun yung image nilo. King ni Nebuchadnezzar, doon kayo galing. Sa Katoliko, sa Babylon. Pababa, yung sa paa, yung 10 toes. Yung 10 toes, alam mo sino yan? One minute. United Nation yan. United Nation, isang araw, ang Europe maging 10 nation. United Nation maghahawak. Lalabas yan yung one world government, one world religion sa Katoliko. Kita mo, hindi mo talaga alam eh. Kita mo din, wala, di ka nakapuntos. Burahin ko lahat yung mga argumento. Isa lang argumento ko. Kami, eternity. Through Moses. Binigay sa kanya born again doctrine. From eternity galing. Jesus Christ from eternity. Kaya 3380. Sino kaya true church? Makikinig. Sino ka maniniwala sa atin? Kung sino true church? Kami, eternity. Revelations 3:8. Jesus Christ was crucified before the foundation of the world. Hinanda na. Nasa langit na. Nasa eternity na. Kaya ang John 3:3, pagbaba ni Jesus Christ, sabi niya, you must be born again. If you are not born again, hindi ka makapasok sa langit. Sino born again? Napatawad ang kasalanan mo, yung espiritu mo, kaluluwa mo, pinangalak mo ulit, na bago napatawad. Kaya nga, born from above, heaven, langit. Time. Okay, thank you. So, alright, yan po nagtatapos ang rebuttal stand ng ating negative side si Pastor Wimpitan ng Born Again Christian. So, dadako na tayo sa pagtatanong ni Brother Denmar Santiago. Brother Denmar, my friend. Okay, number 1 question, Pastor Wimpy. Dito sa John chapter 14 verse 12, ang sabi diyan, truly I say to you, he who believes in me, will also do the works that I do, and greater works than this he will do. He will do because I go to the Father. Yung naniniwala ba ay gumagawa rin? Yes or no? Gumagawa sila, yes. Pero hindi yung work salvation dahil sabi doon, those who believe, naligtas muna, Brother Denmar. At ang work sa ginagawa dyan, hindi salvation. Ang work sa ginagawa dyan, milagro, Brother Denmar. Hindi work salvation. Kaya out of context, false interpretation. Okay. Ang sabi dyan, Pastor Wimpy, he who does believe will also, sabi doon. Ibig sabihin, no, sabay sila. Tama? Yes or no? Yes, sabay sila, pero ang works doon ay hindi work salvation. Ang context doon ay miracles. Bakit? Dahil naniwala sila na save na. Pero ang context doon, hindi work salvation, miracles. Out of context, Brother Delmar, mag-aral ka theology. Okay, next question. Nagsisinungaling ba si John nang sinabi niya na, he who believes will also do the work that I do? Nagsisinungaling ba siya nung sinabi niya yun? Yes or no? Siyempre, no. Absolutely no. Ikaw ang nagsisinungaling kasi false interpretation. Kasi ang sinulat ni John doon, based on context, is miracles. You will do the works, miracles like Jesus Christ. Hindi work salvation. Okay, next question. Dito sa Matthew chapter 17, Matthew chapter 7, verse 17 to 27. Sabi dito, no, unless he will do the will of the Father, he shall enter the kingdom of heaven. Okay. Ano ang sabi doon, Pastor Wimpy? Maniniwala ka lang o may gagawin ka na kalooban ng Diyos? Wala diyang sinabi ang works. Ang will of the Father is John chapter 6 verse 40 context. The will of the Father is to believe, hindi works, Brother Denmar. Out of context, false interpretation. Okay, next question. Yung salitang does, he who does the will of the Father, yung does. Ano ba sa Tagalog yan? Gawa o hindi? Ang does dyan, ibig sabihin, hindi yung gawa. Ibig sabihin, yung objection mo dito. Objection. Anong objection, bro? Nakakat yung time. Categorical question. Yung does ba sa Tagalog ay gumawa o hindi?
Oh, pakisagot. Anong... Ayun, multiple choice, Pastor Wimpy, anong sagot mo doon bago ko i-start yung time? Hindi nga gawa yan. Ayun, hindi gawa. Ine-expect ko, Let's pinutulungan go. naman niya ako. Ako na ba? Ako na. Hindi Ah, gawa yan. Sa context, hindi gawa yan. Bakit? Nakapost sa PM, John 6:40, the will of my Father is to, it is the Father's will that all who see the Son and believe Him should have eternal life. Yan ang will ng Ama. That's Okay. the will. Di ba? Tapos, Brother, di ba tapos, moderator, sumasabat na naman. Oh. Sige, Kaya sige bro. Kaya Tuloy na. nga sabi nito, tingnan mo uulitin ko isang translation, no. Ayan. Pakita ko sa iyo sa PM. Anong sabi rito? Next For question. Okay. Okay, next question. Dito sa John chapter 6 verse 55, Pastor Wimpy. Tanong, no sinabi Kristo na for my flesh is real food and for my blood is real drink. Sino ngayon na nagsisinungaling sa inyo ni Kristo? Si Kristo na nagsabi na real food ang kanyang katawan o ikaw na nagsasabi na symbolically ang kanyang katawan? Wala lang sisinungaling sa amin, ikaw ang sisinungaling. Dahil dyan, objection, moderator, hindi pa tapos. Objection, Alright, moderator. so anong objection, Bro Denmark? Objection, moderator. No, kailangan sumagot sa categorically, no, kung sino nagsisinungaling. Si Jesus ba? Counter. So, teka muna, ano yung pagpipilian, bro, para clear, Bro Denmark? Kung nagsisinungaling, si Kristo ba o siya? Anong counter objection, Pastor Wimpy? Sinagot ko lang nga, hindi ako, hindi si Kristo. Sabi ko si Denmark ang nagsisinungaling. Klaro. So, ganito, meron tayong rules na pag wala doon sa multiple choice, meron kang 10 seconds para i-explain bakit wala doon sa pagpipilian yung sagot mo. So, 10 seconds. Pastor Wimpy, i-start. Kasi out of context naman, Denmark. John chapter 6, verse 63. It is the Spirit. Sabi niya, it is the Spirit. Hindi physical na kakainin mo. Kung may laman yan, nasaan yung dugo? Kanibal ka ba, Brother Denmark? Okay. Next question. Teka mga bro, teka. Na iba yung napindot ko, na reset yung napindot ko, imbis na continue. Ilang minuto pa yon kanina? Nakita mo ba? Hindi ko nakita. Yes. Malit eh. Ilang minuto pa yon? Nakita ko yon, moderator. Ilang minuto pa, bro? I-set natin. Nasa 3 minutes and 30 seconds. 3 minutes and 30 seconds. Sige, pwede na yan. Start, bro. Continue. Okay. So, next question. Pastor Wimpy. Okay. Next question. Inamin mo kanina na ikaw ay nagtatag ng church. Ano ngayon ang pangalan ng church na tinatag mo? Okay, ang pangalan ng church na ko is Yeshua. Hindi pangalan ko. Hindi Wimpy Tan Church. Yeshua Amazing Grace. Yan ang pangalan tungkol kay Jesus. Kaya ako ang manager niya, ang owner ko siya. Kaya hindi ako pinipitch yung sariling name ko sa church. Ako lang manager niya. Yun ang sagot. Okay, next question. May inutos ba ng mga apostol na magtatag ka ng Yeshua Amazing Grace? Meron o wala? Meron sa Biblia, lahat ng tinawag ng Diyos full-time. Mismo si Jesus, tinawag niya mga full-time. Sila Matthew, Mark, Luke dyan, nagtatag ng simbahan. Lahat ng tinawag ng Diyos mag-full-time, may tinatawag sila magtayo ng church kahit hindi physical. May kaya kang missionary, may church planting. Ako, hindi ko kailangan magtayo ng church kasi nga, unang-una. Next question. Okay. Kung lahat pala ng nasa Bible nagtayo ng church, tanong, ikaw ba ay inutusan sa Bible? Ikaw hindi sila. Ikaw, inutusan ni Kristo at ng mga apostol. May mababasa ba? Yes or no? Merong mababasa pero hindi per letra. Ang Bible, Brother Denmark, ay nagsasalita sa tao. Ang Diyos, calling ko, sa Bible ko nabasa, doon o tinawag. Kaya inspired ang Bible. Kaya ang Bible, pag tinawag ka ng Diyos in full time, pwede ka niya utusan magtayo o hindi. Pero dati, hindi inutusan. Ngayon, inutusan magtayo. Next question.
Next question. Kailan mo itinayo yan? Yung Yeshua Amazing Grace. Kailan mo itinayo? 2 years ago. Okay. 2 years ago. Okay. Next question. Okay. So, clarification and confirmation. Ang paniniwalaan mo lang ba ay nakasulat sa Bible? Yes or no? Yes. Paulit-ulit. Sabi ko, oo. Okay. Okay. Clarification lang yun. Huwag kang galit. Hindi ako Okay, galit. next question. Kung yung nakasulat at mababasa lang sa Bible ang paniniwalaan mo, no? Ang tanong, no? Dito sa Matthew chapter 16 verse 18 ng Confraternity Bible, sabi dito, I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church. Ito ang pinaniniwalaan mo kasi nakasulat at mababasa sa Bible? Yes or no? No, hindi yung standard Bible, Brother Denmar, huwag ka mandaya. Tulad ni Belchor Mananili, Do Western Bible, huwag ka mandaya. Hindi yung standard Bible, false yan. Okay. So, ibig sabihin, Pastor Wimpy, binabawi mo na yung sinabi mo kanina na naniniwala ka pag nakasulat lamang sa Bible. Yes or no? Binabawi mo, hindi? Hindi ko binabawi kasi yung Bible mo, false Bible yan. Hindi yung standard Bible, huwag ka mandaya. Question. Okay. Okay, next question. Yung Yeshua Amazing Grace ba mababasa sa Bible? Yes or no? Siyempre hindi. Binigay ng Diyos ang pangalan sa puso ko, Yeshua, Jesus Christ, kasi siya ang sentro ng simbahan ko, evangelism. So, kayo, yung simbahan nyo, ano na, St. Mary, blah, 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 hindi ba pwede yun? So, Brother Dermar, alam mo, puro fallacy ang mga tanong mo. It's a joke. Okay. Okay, next question. Dito sa Philippians chapter 2 verse 12, sabi diyan, work out your own salvation. Tanong, ano ba ang sabi? Believe out your salvation or work out your salvation? Last question na yan, ha? Huwag mong putulin ang talata, Brother Denmar. Verse 13, for it is God who works in you. Kaya ang Objection. Diyos ang di pa ako tapos. Objection. Categorical ang tanong ko. Ano ba yung mababasa doon sa talata? Believe out or work out? Pakisagot muna. Work out. Work out. Hindi believe. Work out. Pero pinutol mo yung talata. Verse 13. For it is God who work out your salvation. Ang Diyos ang gumagawa ng kaligtasan at kabutihan sa iyo, hindi ikaw. Kaya wala tayong karapatan magsabi ang kaligtasan sa ating kabay. Okay, Okay. Time na mga bro. Time na. So yun, dyan po nagtatapos ang mainit na tanungan, malamat na tanungan ng ating dalawang magiting na debatista ngayon sa debating ito. At ngayon ay dadako na tayo sa ating final conclusion. Siyempre, ang mauuna dito ang ating negative side. Within 5 minutes, Pastor Wimpy, 5 minutes, final conclusion, you may start. Okay, Denmar, puro kasi nungaling ginagawa mo, hindi totoo. Malalaman ng mga tao yan. Tinitwist mo ang scripture. Paano kayo magkakaroon ng pari? Dapat kami ang pari. Anong sabi sa Bible? We are a holy nation, a holy priesthood. Paano yun? Those who believe in Jesus. Kayo hindi naman kaniniwala kay Jesus eh. Ang dami yung Savior. Si Maria, yung Pope, yung Santo, yung Veneration Saint. Paano kayo maging, sabihin nyo, priest kayo? Ang priest sa Old Testament and New Testament, iba. Ang priest sa New Testament, si Jesus Christ sa pinaka-high priest, kami ang alalay niya, anong ibig sabihin? Kami ang umaalalay, sumusunod, nagsaserve kay Jesus Christ. Hindi na para pumatay ng animals, kundi kung anong pinagawa niya, naglilingkod. Sa Old Testament, ang high priest, pumapatay ng hayop, hindi para paulit-ulit na patayin si Jesus, kasi save na ang Israel. Ang point na lang doon, kasi may 10 commandments, may law. Pinapaalala ng Diyos sa Israel, huwag kayong magkasala. Ito yung 10 commandments para malaman niyo ano yung kasalanan o hindi. Kayo, sa transubstantiation, paulit-ulit binababa ng pari nyo. Si Jesus Cristo sa langit, ang lupit. Yung pari has the power to pull down the body of Jesus Christ, down to the mass, down to every churches. Nandun yung katawan, chop-chop, iniinom ng dugo. Ano ko ba yan? Cannibalism yan, di ba? Tapos sabi mo literal, ba't di ka nakakulong? Sige nga, Brother Denmar, hinahamon kita.
Subukan pumatay ng tao, hindi ka makakulong. Sige nga, abon kita. O, di mo naman gagawin, di ba? Alam ko, di ba? O, nasa tamang pag-iisip ka eh. Paano literal yun? Yung katawan ni Jesus doon sa mesa, sa mas. Paano? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba? John 6:33. For what I am telling you is spirit. For the flesh counts for nothing. Kita mo na? Yung mga false interpretation ng magisterium nyo. Hindi mo iniisip. Kapahamakan mo sa impyerno, sinasabi ko sa Denmark. Alam mo, sinasabi ko sa'yo, hindi, kasi nagmamadali na rin ako kasi papunta tayo sa huling araw. Ako anytime pwede ako mamatay kasi may cancer ako, stage 3 ako. But hindi pa oras eh. Gumagaling ako. O kaya nagmamadali, sinisiro ko agad yung gospel para isang araw, kung mamatay man ako anytime at nasa langit ako at mamatay ka, Denmark, nasa judgment day ka, makikita mo nakatayo roon sa trono ni Jesus, sasabihin ni Jesus, buksan mo yung aklat ng buhay ni Denmark. Panginoon, ano yung Panginoon? Wala po pangalan niya rito. Buksan mo yung aklat ng aklat ng buhay. Panginoon, wala pangalan niya rito. Ang masakit ba ng Denmark? Maaalala kita for the instant ng Judgment Day. After na nung nag-Judgment Day, tinapon ka na sa impyerno, hindi na kita maalala. Pati pamilya mo, hindi ka na maalala. Pati kabrad mo, hindi ka na maalala. Walang pagpapray na, kahit mag-pray pa sila doon. Walang purgatory. Hell lang. Hellfire. You will be burned in hell forever and ever. Kaya ba, Denmark, hindi ko na kailangan basagin lahat eh. Isa lang ang premise ko. Basag. Durug lahat ng mga argumento mo. Kami sa eternity, nandun ang born again. Ang doctrine nag-exist niya. Genesis 3:15. Genesis chapter 1 verse 26. Kayo, 33 AD. Sinong nauna? O sinong true church ngayon? Wala. Alam mo, kahit sino Katoliko lumaban sa akin, kahit scholar pa yan, Hebrew or Greek, sinasabi sila ng Bible, hindi sila mananalo sa Bible. Dahil ang Bible pinag-aralan ko, na-convince ako that the born-again belief, the doctrine, is the one true church sa eternity. Wala pang lahat ng religion sa buong mundo. Existido na. Kaya nga galing si Jesus 7, yung nakatawang tao, di ba? Pagdating sa lupa, sabi ka Nicodemus, you must be born again. If you are not born again, you can never see the kingdom of God. Kaya lahat ng religion, pati RSCC, sulpot. Ang founder lahat ng religion, tao. Ang founder namin na born again, Jesus Christ, galing langit. Kaya, moderator, thank you very much. Winibave ko na. Meron ka pang almost 1 minute, bro. Okay na, wave ko na. Kasi, okay, so yun. Dadako naman tayo ngayon sa final conclusion din ng ating affirmative side. Brother Denmark Santiago, your 5 minutes, bro. You may start. Okay, ayan. Ave Cristo Rex, mga kapatid. Ayan. So, sabi niya, ako daw yung basag eh. Hindi ho ako nabasag. Lalo ko nga napatunayan eh. Bakit? Yung church mo, no, Yeshua Amazing Grace, founded 2 years ago. O, laban mo yan sa aming 33 AD ha. Ilaban mo yan sa amin. Yeshua Amazing Grace, wala rin sa Bible. O, kita mo, Pastor Wimpy, ano talaga? O, ngayon, Pastor Wimpy, naniniwala lang daw siya sa nakasulat sa Bible. Pili lang. O, binasa natin. No, Roman Catholic Church na sa Bible. Ayaw niyo paniwalaan. Pili lang eh. Alam mo, Pastor Wimpy, mag-aaral ka ng Bible, huwag ka masyadong cherry picking. No? Huwag ka masyadong cherry picking pag ganyan. Kasi yung pag-aaral mo, magiging ano yan. Pinapasunod mo yung Bible sa'yo. At dapat ang susundin mo yung Bible, hindi ikaw ang magpapasunod sa Bible kung saan ang gusto mo. Ngayon, nabasa natin yung works, no? Yung believe, sabi niya, yung believe ba, sure ka, ay gawa yan. O nabasa ko, John chapter 14, verse 12. Ayaw niya din maniwala. No? Ngayon, kanina, sabi dun sa the good tree must bear fruit. No? And he who does the will of the Father, o ay nagpapalusot, gusto magpalusot, hindi naman makalusot. No? Tingnan mo, James chapter 2 verse 24, no, faith without works is dead. O, ay kung faith alone lang, walang works, paano yung Pastor Wimpy? Hindi naman nakasunod sa Bible, faith alone. Wala naman nakasunod sa Bible, Bible alone. Pero faith with works meron sa Bible. No? Ang sabi doon, no, ang nagpapatibay dun sa faith, no, ay ang works. Nandiyan niya sa James chapter 2. No? So,
ikaw tuturuan ko or ikaw ang bumalik na lang o ikaw na magpaturo sa akin kasi talagang kulang, you came too short, no? Sipin mo John chapter 6, no, sabi ni Kristo, for my flesh is real food and my blood is real drink, no? Sasabi, i-accuse mo ka na pumapatay, hindi po kami pumapatay. Si Kristo mismo nagsabi, tunay ito. Pag sinabing tunay, symbolikal? Hindi. Tunay nga eh. Ngayon, hindi rin sinabi dyan, symbolikal yung tinapay. Ang sabi, real. Real nga eh. Real food. At yung symbolikal yan, 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 27, bakit naman magkakasala yung nagde-desecrate sa tinapay? Kung tinapay lang talaga yan. Di ba? Ngayon, tanong ko sa iyo, Pastor Wimpy, no? Tanong ko sa iyo, diyan ba sa Eucharist? Sa Eucharist, inuulit-ulit na unbloody manner nga ang sacrifice, unbloody manner. Kasi sabi ni Kristo, do this in remembrance of me. So kapag taon-taon din na nagse-celebrate ka ng birthday, ibig sabihin taon-taon ka na pinapanganak, dati sa palace. No, you are committing also a policy. Huwag mo sabihin, ako nagko-commit ng policy. Ikaw ang nagko-commit ng policy. No? Kasi, kung ikaw mag-birthday taon-taon, ibig sabihin, no? Ibig sabihin, taon-taon ka rin pinapanganak. No? Kung may pilit dito, John chapter 3, na born again, church to, this is a condition. Kapag ikaw na save, yes, save ka. The assurance of salvation nandun. Pero yung security mo, wala. Bakit? Hindi kaya nga niyan kasi tingnan mo. 1 minute. Kasi tingnan mo, Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, yung minsan nang nakalasap at naliwanagan, saka nahiwalay pa. May humiwalay pa eh. Ang sabi ni Kristo, no? Kung sino ang magtiis hanggang sa wakas, sino? Ibig sabihin, whoever, meron pa rin mawawala. No? At may mga tatalikod pa. Di ba, Pastor Wimpy? Ngayon, sabi dyan sa talata, no, ang paglabag sa isang kautusan, paglabag na sa lahat. Sabi ni Kristo, there is a possibility of sinning. No, sabi dyan, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala upang ipagpatawad namin sa nagkasala sa amin. The Lord's Prayer. No, yung Ama namin. Ibig sabihin, meron pagpapatunay si Kristo na maaari pa magkasala at tao at mahiwalay sa Diyos. Isaiah chapter 59 verse 2. Paano magiging save yan? Ibig sabihin, you work out your salvation, no? You prove that you are being deserving na iligtas ng Panginoon. Yes, naligtas ka na by justification. Justify ulit. Okay. So, yan po, dyan po nagtatapos ang 5 minutes conclusion ng ating affirmative session, Brother Denmark Santiago. At dito na rin po nagtatapos ang maginoong debate at makasaysayang debating ito. Sana marami kayong natutunan at sa mga susunod pa makapanood, no? At forever na to sa YouTube, forever and ever. Sana pakinabangan to ng ating mga susunod na henerasyon, no? So siguro bigyan ko na lang kayo ng tig 1 minute na greetings. Kung meron man kayong gustong pasalamatan, hiwalay na po to sa debate. Mauna ka na siguro, Brother Denmark Santiago. 1 minute, bro. Okay. Ave Cristo Rex, mga kapatid, and advance Holy Trinity Sunday sa inyo lahat. Okay, so maraming salamat unang-una sa ating Panginoong Diyos na sa atin ay nagbigay ng pagkakataon upang makapagbigay tayo ng kaalaman at tamang aral at lahat ng kapurihan at karangalan at papuri lahat sa ating Panginoong Diyos, no, na sa Kanya nagmula ang ating karunungan. No, maraming salamat din sa Debaters Convention sa bumubuo in behalf of the admins and co-moderators ko, no. And maraming salamat din kay Pastor Wimpita na nagbabalik DevCon. Welcome back and sana dumami pa ang debate mo dito, no. And nagpapasalamat ako sa mga grupo, no, ng ARCC Philippines na aming finound, no. Actually last year, no. And yung CFD Cebu online chapter and also yung ating CF Club, no. And maraming salamat po sa inyong tiwala and sa ating sponsors, no, hindi ako makakalimot, si Kuya Alvin,
si Kuya Roel, si Kuya Emmanuel, no, si Kuya Noel. Ayan, maraming salamat po. At sa iba pang hindi ko nabanggit na sponsors natin, maraming salamat po sa pagbibigay ng tulong at pagpapalakas sa ating ministry, sa ating apologetics, no, at maging sa pagpapalakas ng ating pananampalataya, no. So, iniiwanan ko kayo ng pagpapala ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, kasama ng Birheng Maria at kalakip ng Espiritu Santo na magpasa walang hanggan. Amen. Yun po si Brother Denmar Santiago ng Roman Catholic Church sa Debaters Convention. So, Pastor Wimpy, your 1 minute sa pasasalamat, bro. Okay, salamat sa mga sumubaybay, salamat sa platform nito, salamat sa DevCon, no? Salamat sa moderator, salamat din kay Brother Denmar, marami natutunan, no? At higit sa lahat, meron akong YouTube channel, no? Yung Mr. Youth Pastor. Nakamute ka yata, Pastor Wimpy. Okay, salamat sa platform nito, no? At salamat sa DevCon, no? Salamat sa kadawit ko, si Brother Denmar. Marami natutunan. Salamat sa moderator. Higit sa lahat. At meron akong YouTube, no? Mr. Youth Pastor. At pangalawa, meron din ako sa YouTube na hanapin niyo lang yung Wimpitan. Nandun yung mga debate ko. Ayusin ko pa yan. At higit sa lahat, pasalamat din ako dahil sa mga minimute ako ni Marte. Si Marte, minimute niya ako eh. Si Marte, may Marte. So, warning yan sa nagmumute, nasa live tayo warning yan. To be recorded yan sa ating admin sa Debaters Convention. So, please, may maingay din. Si Marte. Yeah, may maingay. Si Marte. So, wala mang mute guys. Nasa live tayo ngayon guys. Mahiya naman kayo sa admin ng Debaters Convention. Nasisira yung live natin. So, warning yan at noted yan ng admin. Sige, Pastor Wimpy. Okay. Okay. Kaya salamat at panalangin ko, no, na si God the Holy Spirit, lahat tayo gabayan at pagpalain at lahat tayo may dala sa katotohanan at para lahat tayo makapasok sa langit. So, salamat and God bless all. Thank you. So, yun. Yan po si Pastor Wimpy Tan. Supportahan niyo ang kanyang mga YouTube channel, pati si Brother Denmar. So, ako po muli ang inyong moderator, si Brother Boy Letra. At dito ko na po tinatapos ang debating ito. At ipapasa ko na kay Admin Sispo. Admin Sispo, pasok, bro. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Admin Sispo. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hindi ikaw. Sispo, kailangan ko ng confirmation mo bro para ma-end yung live. Salamat sa lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel. Paki-subscribe naman yung aming YouTube channel para mas lumago at makatulong kayo sa pagpapalaganap ng aming adhikain, mga ganitong klaseng programa. Bro Sispo, pakikat na yung live natin. Andyan ka? So, sige. Wait lang, check natin. Check mo bro, buti na lang tayo hanggang umaga nito. Automatic yan, automatic nag-e-end yung ating naka-remote access tayo eh. Wala si Sispo sa bahay, so naka-remote access tayo. Wait lang Check natin kung tapusin live. Bro Sispo, naka-live pa rin tayo Bro Sispo. Naka-live pa nga tayo. Naka-live pa rin. Bro Sispo. Kaway-kaway. May mga nanonood po. Wala muna magsasalita. Wala muna. Kami muna ng mga moderators. Thank you. Bro Sispo. Bakit hindi naman tayo pwede magsalita? Pwede naman. Hello. Hindi po kayo pwede magsalita sa live. Mga kapatid, lalo ka na Eskinol. Warning number 1 na 0:57 ng umaga.
iti-take note ko yan, nag-iingay ka. Ganon din si Marte, 054, nag-mute kay Wimpy. Warning number 1 yan ha. Wala akong pakialam kung maubos kayo dito sa DevCon. Igpit natin ano yan. Brosis po! Attorney, nasa ka na, attorney? Oh, Bro Albert, pakisipa muna to, Bro Albert. Bro Albert? Bro Albert, pakisipa muna ito. Hindi maganda mga pag-uugali ng mga ay edit mo pa rin naman yan, bro. Please po, I-edit mo pa rin manahimik ka muna. Warning number 2. Manahimik ka ha, Esquinola. Warning number 2. Nasa live tayo, hindi tayo pwedeng ganyan. Nasa house rules natin, pag nasa live, hindi kayo pwede magsalita. Moderator lang at debater lang ang pwede magsalita. Nandiyan niya sa rules. Makinig kayo sa amin, ha? Makinig kayo sa amin. Kung gusto niyo magtagal dito. Process po, are you there? Naka-live pa rin eh. Boy Letra, paki-ano nga, paki-check kung naka-live pa rin tayo. Naka-live pa rin? Teka bro kasi kanina